tunay na presente ang Diyos, presente ang Panginoon. Kung ano man ang natamasa niya noon, natamasa din natin ngayon. Ibig sabihin, natupad din sa atin ang salita niya. Presente ang salita ng Diyos para sa atin. Salamat, Panginoon, na sa ganitong paraan kami naunawaan namin na nabahagian mo rin kami sa sandaling kaliit ng mga kasakitan na mayroon din kami. Normal ito sa buhay. Salamat, Lord. Salamat. At normal ito. At lalo pang naging normal kasi kasama ka namin, kakibat ka namin. Sa lahat ng mga aming mga kailangan at sa aming sister, pagdasal namin, Lord, ang itong mga kamay namin, abot sa Kanya upang ang lahat ng papalawak pag-unawa at kung anumang mga karamdaman niya ngayon ay gagaling at magkaroon siyang solusyon sa kanyang buhay. At kung sino man narito, lalo pang kakapit, hahawak sa Diyos na buhay, na kung siya mang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sa atin, ay siya pong matutupad sa ating pananampalataya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa oras na ito, itutuloy na natin, mga kapatid. Pwede na? Amen? Amen po, amen. Amen po, salamat po, bro. Okay po. Salamat, Sister Arlinda at sa mga kasama. So, itutuloy natin, mga kapatid. Mayroon bang bago sa ating ebanghelyo? Wala naman, di ba po? Ang naramdaman ang natamasa ni Jesus, mayroon ng bago. Bago pa si Jesus din ipinanganak, wala naman. So, ibig sabihin, sa atin ngayon nga natamasa ito, mayroon bang bago? Wala naman. So, bakit ito ipinapadama at normal ito sa ating buhay? Kasi natural, liban sa sinasabi nating natutunan, we learn already nga, this is only pagsubok, problem, solution, pagsubok, dadaan lang ito, buhay ito, kaakibat ng buhay. Habang may buhay, may pagsubok. So, walang bago. Ngayon, ano ito para sa atin? Magbabago ba tayo? O yun. Yun ang sinasabing, magbabago ka ba, kapatid? Magbabago ba tayo? Ibig sabihin, mangingiba ba tayo? Hindi ba tayo lalong kakapit sa Diyos? Kasi wala namang bago pala. At lalo pang kakapit tayo sa Diyos at hindi tayo manibago. No? So, yung relationship natin sa God, kasi mayroon tayong hindi nahawak, hindi na natin halos makontrol. Kasi ito yung mga umiiral sa mundo. Ito yung, sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, hindi na kita o hindi na kayo tinatawag na alipin, di ba, mula kahapon. Okay? At yung alipin, hindi ba nakakigit sa Panginoon? Hindi ko kayo tinatawag, kundi tinatawag kayo mula sa mundo. Ibig sabihin, are we not living behind the world? So, nandito pa rin tayo sa mundo. Ano lang sa atin? Makikijoin ba tayo? Hindi naman. Nakijoin nga tayo sa Friends of the Bar upang matututo na nandito tayo sa mundo. Where we are still in the world, but we are not of the world. We are not possessed of the world. So, hindi tayo. Habang napapalagiran tayo sa mga kabalintunaan sa mundong ito, ay hindi naman tayo na-possess, pinagmay-ari ng mundo. Diyos pa rin ang umiiral ng may-ari sa atin. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord, no? Nga you really and I really give our time, talents, treasures for what? Na para magkaroon ng magbago itong lahat sa mundo na nakasurround sa atin. Hindi naman. Lalo pa tayong higpit sa ating pagkapit sa Diyos. Kasi later on, mayroon kasing katumbas na gantimpala ito ating mga pinagsisihan, hindi naman. Pinaghirapan, pinagtiyagaan. Amen? Puri na, mga kapatid. Okay? So, pupunta tayo sa Ebanghelyo. Papasok tayo sa Ebanghelyo. Ebanghelyo lang muna, mga kapatid. Okay. Kating Ebanghelyo. Kasi dahil walang bago, sinasabi nga natin walang bago, nangyari kay Jesus, nangyari sa atin. So, ano ang ipinapaabot? No, bilang Kristiyano Katoliko, hindi natin na mayroon tayong special identity. Pag sinabing special identity, mayroon kang ID. So, hindi lang ito ID, yung profile, sa yung picture dyan, identity,
sa buong pagkatao mo. Okay? Kakaiba na talaga tayo na nakalagay sa mundong ito. Kasama tayo sa mundong ito. Hindi tayo, we are not possessed of the world. We are not of the world. We are in the world. So, mayroon tayong identity. Ano yung identity natin? To become always with Christ, no? Yung habang nasa sanlibutan tayo, hindi tayo pinagmay-ari ng mundo. Very special tayo na magkaroon tayong identity. Kasama natin sa ating mga pagkilos, pag-ugali, at mangingiba tayo kasi kay Kristo na tayo, sa simbahan tayo, sa Katoliko. Okay? And then yung special identity natin po, mga kapatid. At natanggap natin yan mula sa binyag na sinasabing nagkaroon tayo ng naging anak tayo ng Diyos. Okay? Naging anak tayo ng Diyos. Hindi lang anak sa ating mga parents, no? O hindi lang anak sa kung kanino mga anak yung sinasabi nila. Inanak-anak dyan. Hindi po. Anak na tayo ng Diyos. And this is our special identity. And we are provided all with everything we need because of this special identity nga nagkaroon tayo. So, kasi mayroon tayong special identity, so ang hinihingi ng Diyos na magkaroon tayong solidarity. Yung solidarity with Him, no? Yung pakipag-isa natin sa Kanya, kay Kristo Jesus, no? Kung anong mayroon si Kristo, ibinabahagi niya sa atin. Kung nagkasakitan man sila noon o may kasakitan si Jesus na pako sa krus niya, mayroon din tayo. Kasi later on, mayroon din tayong gantimpala. Kung madaanan natin ito, ibig pasalamat tayo kasi natupad din ang salita ng Diyos sa atin. Solidarity. We have identity and we recognize this, friends of the bar. We are required, no? Tinawag tayo na maging friends of the bar. Mula sa mundong ito, hindi tayo palaibigin mula noon. Ngayon, palibigin na tayo at kailangan na. Kasi friends na nga eh. Friends na tayo ni Jesus. Friends na tayo lahat. So, ibig sabihin, we have the special identity to become friends with one another. Yung pakikisama, pakikitungo. Then, we become solidified with the heart of Jesus and Mary. No? So, yung pagkikipag-isa natin sa Kanya, kasi para hindi tayo sa ating lahat ng pagkilos, pag-asal at gawa, mag-reflect mula sa atin. So, yun. Ano pang sinasabi natin? Dahil dito, na mga requirements na nakita natin, kasi wala nang bago sa mundong ito. So, bagamat ang nangyari kay Jesus, nangyari din sa atin, ano pang mga panawagan? No? Lalo na Friends of the War, lalo ng mga charismatic, Catholic charismatic, no? Pag-unawa na sa mundo, no? Unawain na natin. Sabi nga ni Jesus, habagan, pag-unawain, patawarin ang mundong nagkasala. Okay. So, ibig sabihin, matindi, no? Malawakan na, grabe, no? Lawak ng pag-unawa. Ibig sabihin, so babalik at dadaan din sa atin kasi mayroon tayong inasahan gaya kay Jesus, mabuhay muli at magkaroon ng gantimpala sa langit. Kasi akyat tayo sa Kanya. So, habag, pag-unawa, more strengthen sa ating solidarity kay God, sa ating community. Yun ang sinasabi ni sister kanina sa community, strengthen witnessing, no? Yung talagang patatagin ng ating pagpapatutuo sa komunidad. Na kasi mayroon tayong special identity. We are privileged to have that identity. Okay? So ano pang number 3? Focus lang sa mission mga kapatid. Yung number 3. Focus lang sa mission at kakibat naman ang lahat sa paglalakad. Problema, sitwasyon, karamdaman. Kasi kung natandaan ninyo, kagabi nga sa share din sa aking asawa, sabi niya, hindi ako minamahal, kanino man. Yun, nabagit niya mga kapatid niya. Sabi niya, Sister Fel, magsino din kanina, ganun din nangyari sa aking asawa kagabi. Halos niya ilabas niya lahat. No? So, talagang parang hindi siya minamahal sa mundong ito. So, gano'n na lang. Mamahalin lang siya pagtawagan, pag may problema, kung may kailangan. Tapos later on, wala nang banggitin, wala nang kinikilala. So, talawagan. So, nandoon din yun. Hinihimay niya kagabi yun sa reflection niya kagabi sa aking asawa. Pero anyway, gano'n din nangyari kay Sister Fel. Okay po. Nakaiyak na kasakit din. Pero, daanan natin yan. Salamat sa Diyos. Pinatutuhanan natin. Hindi naman sinasarili lang natin. Ginagabayan tayo ng banal na espiritu upang mas lalo pang matuto tayo at kakapit, hawak, solidified with one another and with the Lord Jesus Christ. Sa ating pagdasal po,
tuloy-tuloy lang tayo. Focus sa ating mission. Ating mission po ay hindi lang mission natin. Mission ng Diyos ito para sa atin. Tinawag tayo niya mula sa mundo at magkikibahagi na tayo sa kanyang kasakitan at later on, kasiyahan na walang hanggan. Amen po. Maraming salamat, sisters and brothers. Sige po mga kapatid. Baka may katanungan po kayo kay Brother Ike. Buongiorno, Sister Zenny. Salamat po. Sige po. Salamat po. Amen po. Ako'y nakipag-chat sa aking mga anak at ang daming pinagpapartihan sa Pilipinas. Yan ang mission po natin. Diyos ko, wala lang ginawa ko hindi magkagulo eh. Ako'y narinig. Glory to God. Salamat po. Yun lang ang gusto ko ay kapayapaan. Pero, Diyos na lang ang ating sandigan. Ano? Amen. Amen. Thank you. Thank you po, Sister Zen. Kita mo, Brother Ike. Sila din may kaguluhan sa Pilipinas. Dumaranas tayo ng mga pagsubok. Pero pinalalakas tayo ng Panginoon. Di ba lahat tayo nandito nasa FOD. Palibasa marami nang naitanim na salita ng Diyos. Kung tayo may nagkakaroon ng problema, kaya natin dalhin. Kasi kasama natin ng Diyos. Amen po. Bro Ike. Amen. Yes po. Kasi yung mananatili kasi tayo yung kapon manatili tayo sa Diyos. So, once manatili tayo, may kaakibat natin pananatili. Pagsubok, karamdaman na hindi, ang tawag doon, yung madamdamin natin yung mga emotions natin. Okay lang yan mga kapatid, pero huwag magpatalo. Huwag diin yung pansin doon. At manghibang, yung ibig sabihin, maghanap ng ibang paraan positibo na upang maialis tayo diyan at hindi tayo maghapos, anong tawag doon, malupit na lamang diyan. So, Diyos po ang siyang kakapitan natin palagi. Brother Ike, ako po kahit hindi ko po narinig yung inyong talk, gusto ko magtanong. Yes po, magtanong ka lang. Kasi po, alam niyo po, kada may problema po, palagi po nga sinasabi sa akin, sayang lang ang pagdadasal nyo. Parang kinu-question po yung pagiging malapit ko sa Diyos na parang tinitingnan yung ugali ko, mantalang wala naman po akong masamang intensyon. Ang akin lang, bakit kinu-question yung aking pagiging pagdadasal? Samantalang kapag nagdadasal po ako, hindi ko po sila, ang Diyos po ang kausap ko, hindi po sila. At focus po ako sa kung ano yung sinasabi ko sa Panginoon. Ako po lagi nababadal doon sa mga salitang ganun. Sayang ang pagdadasal nyo. Worshipper ka pa naman. Nagdadasal ka pa naman. Bakit po ganun silang manghusga? Bakit po nila hinuhusgahan ang relasyon ko sa ating Diyos? Samantalang ang Diyos po ang nagbibigay sa akin ng lahat ng blessings. So hindi nila ako pwedeng questionin ng ganun. Maganda yan. Sila nagbibigay sa akin na kapag wala akong pwedeng gastusin, may dumarating sa akin. Hindi nila alam yun. Pero sasabihin, nagdadasal ka pa naman, sayang ang pagdadasal nyo. Bakit po ganun ang mga tao? Ano po? Kino-question nila yung, samantalang ikaw, worshiper ka, alam mo kung sinong wino-worship mo, alam mo kung sino pinapahalagahan mo. Pero bakit isinasalin nila ang Diyos sa akin problema? Tao ako Diyos yun Diyos yun, hindi yun katulad natin. Parang doon ako po naababother sa kanila. Ang galing-galing nilang, hindi nila nakikita yung mga, dapat kasi, yung judgmental nga po, hindi po talaga maganda yun sa tao. Tapos, dapat bago mo tingnan ang puwing ng iba, yun munang puwing mo ang tingnan mo. Yun po yung mga ugali ng mga tao yun po. Masyado silang mapagmalinis, mapagyabang, ganon.
Kaya paano tayo paano natin ilalagay ang ating sarili pag gano'n na po yung sitwasyon? Kasi Okay pinipilit na, po sister. natin na maging maayos tayo, pinipilit natin na maging okay tayo sa Panginoon. Pero pag may mga ganyan pong mga problema, parang ang hirap. Hindi naman ang katalo mo, hindi naman iba, mga anak mo rin. Nakakapagod din kaya. Bigay ka na ng bigay, ang kamay mo, binigay mo na pa rin, pati paa mo. Hindi pa rin nila maisip, hindi pa rin sila makontento. So, okay ka na, sister. Talaga. Yun ang sinasabi natin. Okay na ka, Kaya sister? araw-araw Mother's Day. Inaiano ko lang naman po yan kasi marami pong problema na ganun po yung sa akin pong struggle. Yun po yung laging nararanasan ko, yung kinu-question yung aking relasyon sa Diyos. Dapat gapoy ganon. Siyempre nakikita po nila, nagdadasal ka. Nakikita nila, araw-gabi, umaattend ka sa prayer meeting. Pero bakit ganun pa rin? Kaya ang hirap po talagang unawain ng tao. Kasi sis, wala pa sila sa ating kalagayan. Hindi pa nila sila nakakaunawa. Kaya, dagdag ng dasal. Kung hindi po ako nagpe-pray, kung hindi po ako malapit sa Panginoon, siguro wala na po ako. Siguro ako nasa lupa na. Pero mabait si Lord sa akin kaya hindi ako kailangan bumitaw sa Kanya Wala akong ibang, siya lang talaga po yung nakakaunawa sa atin Yeah, maganda yan, sister. Maganda yan. Si Jesus lang nakaunawa. Ay, nako. Kaya nga po, na-broadcast ko lang po ito kasi ito po yung experience ko noon pa Questionin ka. Magdadasal ka pa naman, na-attend pa naman kayo sa ganyan. Parang nakakaano na Parang umaari nga lang kung anong sabihin mo, hindi mo masabi. Kasi parang naku-question yung pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Doon ka na nga lang kumakapit. Okay na tayo, sister. Okay Nailabas po. mo Sorry na. po ha. Sorry po kasi ngayon lang ako nakapasok tapos sa inyo pa ako nagmumukmok. Okay lang po. Wala naman pong problema sa akin. Okay po. Yun ang sinasabi sa umpisa ko kanina. Normal ba ito? Ibig sabihin, may bago ba? So, normal lang ito, sister. May bago ba? Walang bago. Walang bago talaga. Noong hindi pa pinanganak si Kristo at hanggang ngayon, wala lang bago. Normal ba? Kaya nga, yun ang mga puntos ko kanina. At magbabago ba tayo? Matitinag ba tayo? Yun ang mga puntos diyan. So, hindi yan mawala, mga sisters and brothers. Sa aking asawa, ganun din ang sinasabi. Ay, hindi tayo yan mawala. Pinalalamon ba nila ako? Yung mga ganyang kwento. Sila bang nagmamasahe sa akin? Ganyan kwento. Hindi yan mawala. Normal at kaakibat yan kasi sila ang makamundo. Isip, makademonyo. yun yung sinasabi ni Father Bonnie, no? Be practical, tawanan mo na lang yan. Yung mga ganyan. Normal lang pala yan. Normal. Ngayon, kasi normal, hindi naman tayo abnormal. So, makinormalize ba tayo? Yes po. Ibig sabihin, tinatawag kasi sa ating Ebanghelyo, tinatawag tayo mula sa mundo. Naging friends of the bar tayo, nasa mundo pa rin tayo. Pero hindi naman tayo. Tawanan lang natin yan. So, maayalis ba natin yan? Maialis, ibig sabihin, tawag doon, sa kanyang panghatol, sa kanyang pag-judge, anong tawag doon? Maialis ba natin sila o sa mga ganyan? Kasi isip nila yan, walang problema. Salamat sa pagsabi mo sa ganyan. No, mga ganyan, sabi natin spiritual leader, tawanan mo na lang yan. Kasi mangyari din yan talaga. Nangyari nga kay Kristo, bago pa si Kristo. So, ano yung hindi tayo matitinag, hindi tayo magbabago? Yun ang importante. So, kapit lang talaga kasi tawanan lang natin yan. Kasi unang-una, when we are here, we have this special identity. Special ID po. Naging Friends of the Bar tayo, Kristiyano Katoliko, binyagan sa base, sa foundation, at naging Friends of the Bar, charismatic, ano pa, ay mas lalo pang
pupunta ang langaw sa kalabaw. Okay, yung paghiwatig, yung ano tawag niyo sister? Yung paghalintulan. Mas lalo pang papatong talaga yung mga parasiti. Parasiti, ano yung parasiti? Yung mga nagdepende sa mga taong, ay nakita kasi nilang kalabaw o yung mga langaw, pupunta talaga yan. Dandahan talagang kakainin ang likod ng kalabaw. Pero, nandyan lang yan, sister. Palagi nakatungtong yan ng mga langaw na yan. Talaga, no? Ay, purihin ang Diyos. Nakakatuwa. So, yun po. We Sir have this Ike, special. Yes, sister. kaunti Yun pa. yung puntos natin, sister. Ha? Okay Ulitin na po. lang natin yan kasi Maganda. nag-recording. Ako pinapapaiyak siyempre basta't naiyak may sadness, ano? Pero ako'y lalo kung nadagdagan lalo yung galakot pa sa salamat sa Panginoon. Lord, salamat sa dito mo po ako dinalaan ng ganon. Kaysa nasa sugalan, ano? Di ba? At saka ang gandang magbukas dito, pagpapatunayan talaga ang Panginoon ay naririto. Dahil dito wala tayong katulan eh. Dito wala tayong, ay, ganyan, sinisiraan ang kanyang pamilya. No, wala tayong katulan dito. Kaya sabi nga, dahil nga yung sacred na blood ni Jesus ang nagbubukod sa atin, kaya dito tayo nakakaunaw. Wala ditong hatul-hatulan, Brother Ike, ano? Yun ang maganda. Walang hatul-hatulan, bagkus palasakit at lalong panalangin sa isa't isa. Kaya yun. Kaya bakit nagbubukas dito? Simply because nagtitiwala. Ngayon lang yun, bro. Di ba? Ang tiwala hindi po pwede ipilit. Pusang dumadaloy, pusang nagbubukas. So, kagaya si Sir Sen, yung mga anak na yan, hindi madali yun, ha? Oh, ang akin, hindi ko lang ididirekta. O di ba? Lahat tayo may mga dalahin. Ano, pero tayo dito unawa at dasalan. Salamat po. Ako kahapon, di nakapag Sister Maria Lynn. Naikwento lang ng stress dahil may amo na. Ang sarap magbukas. Dahil naniniwala tayo. Tayo dito yung magkakapatid. Kay Kristo Jesus. Nagkakaintindihan tayo. Yun lang, brother. Gabi nga nung marinig ko yung love eh. Kasi mga nagtitiwala rin siya sa ipunti para magbukas ka ng gano'n, mga personal. Nagtitiwala, Brother Ike, nagtitiwala. Salamat po, salamat po. Papanhik na sa amo. Salamat sa bawat isa, Sister Zeni. Salamat, hindi ka nag-isa. Marami tayo. Kung mayroon ka at narinig mo din si... Opo nga talagang Narinig trouble mo. po kaya ako'y nahingi sa inyo ng prayer. Yung gusto ko kasi yung mga anak ko magkaroon ng unity, wala nang yung pulaan ka ng pulaan. Parang sabi ko nga sa anak ko, anak, ang kapulaan ng isa, kapulaan mo rin. Yung parang ganun. Kung sino pa yung magkakapatid, magkakadugo, siya pang hindi, magkasundo-sundo. Samantalang sila rin naman ang nagtutulungan, nagbibigayan. Pag may problema, sila din naman yung magiging hindi kasi wala naman po tayong makikita sa ating mga kalapit bahay, wala naman po makikialam sa iyo kundi yun ding kadugo mo. Walang ibang tutulong din sa iyo kundi yun talagang talagang magkakapatid pulaan talaga din ang magtutulungan. Kung bakit sila yung palaging magkakagalit? Kaya nga po, dagdag pa, kaya nga po ako sa aking mga kapatid, ingat na ingat ako eh. Baka kumasabihan, hindi lang ka sa community mo. Baka magkikinig ka sa asa sa akin. Ayaw ko pong dumating sa Ayan, sinabihan din ho ako ng ganyan. Kaya ako ingat na ingat, Brother Ike, ha? Dahil mga kapatid ko naman Diyos po, ko, talaga po. pag may sakit ako, talaga namang wala akong masabi, talaga namang nandun ang kanilang pagmamahal. Kaya, yun po. Kaunting pangyayaring isusumbat agad sa iyo ganun. Nagdadasal ka pa naman, ganun ka pa naman, parang nakakabugnot din. Nakakapikon. Pero, At ito, Ate Sene, yung white martyrdom. Kasi sino pa ito? Kung para sa mga banal na pinatay. Samantalang hindi nila alam kaya ako nagdadasal sila ang aking ipinagdadasal. Hindi ko nga alam kung ako pinagdadasal nila Pero sila, mga anak ko, lahat sila talagang todo-todo kung mag-pray. Kaya naman nararamdaman ko naman yung granted Talaga naman nakikita ko na kumikilos si Lord sa buhay ko Pero wala, lagi may demonyo kasi palagi, diga. Ang demonyo kasi ang nagsisira sa relasyon ng bawat isa Yun po. Okay. Yung lahat ng pagkilos natin ay siya yung pundasyon. Kasi very special na tayo, no? Tinawag tayo mula sa mundo ng ating kinalabasan noon at nabilong na bahagi tayo sa hindi lang sa ating binyagan, sa ating komunidad, hanggang sa ating very special na pagtawag ng Diyos.
na mayroon na tayong special identity bilang friends of the bar. Friendly. Okay, yung friendly, yung nangyari sa Ebanghelyo kahapon, na friendly, ay willing na tayong magpakamatay. Ay, willing na tayong magdasal kahit na hindi sila magdasal. Willing na tayong, anong tawag doon? Mag-silent, hindi na sasagot, kahit na taken for granted. Even they do not give you thanks and let God thank you. Okay? Thank you. Okay. Ang God po ay siyang magpapasalamat sa inyo. Magpapasalamat sa atin kasi sinasadya din natin at talagang itinataguyod ang mission niya upang magkaroon tayong katotohanan sa kanyang mga salita at yung salita ng Diyos Panginoon, pag hindi tayo mangiba at hindi magbago at pagsikapan natin ito hanggang sa kadulog-duluhan kasi siya lang ang maligtas ang siyang magtiyaga. Okay? At magkakaroon ng gantimpala. Sige sisters, maraming salamat. Bro, nag-raise po ng hand si Sister Peli Mauker. Oo nga po. Tatawagin ko nga po eh. Sister Feli. Salamat. Salamat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito kasi ginising niya ako muli. Ito po isang biyaya kasi kada problema, biyaya po. Pag-isip ko, iniisip ko na ito, biyaya ito. Kasi para po sa akin, hindi ko kayang gawin ito kung hindi po ito biyaya ng Diyos. Kasi palagi kong tinitignan kung anong ginawa ng Panginoon. No? Binigay niya ang kanyang buhay dahil sa akin. Nagpatawad siya sa atin. Sa akin din. Kaya ganun din ang ginagawa ko sa aking mga kapatid. Marami po kaming kapatid. 7 po kami. 8 po kami. Namatay na yung isa. Bata pa. Tapos sa 7 po, ako po pangatlo. Biro nyo, marami din mga kamalian ng mga kapatid ko, no? Pero ako po palagi ang magdala sa kanila sa Panginoon. Pagkat sinabi nga ng Lord, sabi niya sa kanyang ama, patawarin niyo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa sandali na gumawa tayo ng masama, hindi pa natin alam. Bakit? Pagkat hindi pa binuksan ng ating puso, hindi pa binuksan ng ating mata, hindi pa binuksan ng ating tainga upang makinig ng salita ng Diyos, upang malaman at makita ang katotohanan ng anong ginawa sa akin ng Panginoon dito sa mundo. Kaya, ang hinahawakan ko ang aking pananampalataya sa Diyos. Ano yon? Kilala ko ang sarili ko. Kahit anuman ang sabihin sa akin ng mga tao, wala akong pakialam. Basta mahal ko ang Diyos at mahal ko ang aking kapwa. Iyon ang mission ko dito sa lupa habang ako nabubuhay. No? Kasi sabi na nga ng Diyos, hindi ito sa akin, itong lupa, itong daigdig, hindi ito sa akin. O sa atin din, tayo mga sumusunod na ginamit ng Banal na Espiritu Santo upang instrumento ng kapayapaan, tayo isang lumiligaw. Para bang lalaki na lumiligaw sa isang babae, paano niya makuha ang pagmamahal ng babae? Kailangan magbigay siya ng regalo, magbigay siya ng oras, hindi ba? Ganon. Ganon din ako. Kung ako'y ginamit ng Diyos dito sa gawain na ito, ibabahagi ko ang mga mabuti, yung mga masama hindi ko pinapansin. At ito po isang biyaya ng Diyos. Hindi ito magawa ng isang tao. Kahit pa siya manalangin, ano pang gagawin niya? Bakit? Ang panalangin lamang hindi ito makatulong sa akin, kundi gumawa ng mabuting bagay. No? Sabi sa Isaya, kung kalukod-lukod ng ating mga ginagawa sa Panginoon, ay lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na niya. Kaya gumawa tayo ng mabuting bagay sa ating, lalo na yung mga tao na hindi nagmamahal sa atin.
Baka doon ang biyaya natin, sinasabi sa Mateo chapter 5, pinakahuli, no? Mapapalad yung mga tao na minumura ka, kung ano-anong sinasabi, pagkat malaki ang gantimpala, tatanggapin natin dito sa lupa hanggang sa langit. Kaya kailangan po, mahaba po akong pasensya. Yun po hiningi ko sa Panginoon. Pag-ibig, wala pong iba. Pag ako po'y manalangin sa Diyos, kaming dalawa, Lord, ibigay mo sa akin ang iyong pagmamahal. Ilagay mo sa aking puso upang makaya kong labanan ang mga pagsubok dito sa mundo. Mahirap man ang ginawa, hindi magbabago ang aking pagmamahal sa iyo at sa aking kapwa. Ayan, palagi maghingi sa banal na Espiritu. Sabi nga, humingi ka. Hindi ka pa ba humingi hanggang ngayon? Sabi ng Panginoon, humingi ka at bibigay sa pamagitan ng aking pangalan. Buong puso at kung tayo magtulong, ako magtulong. Kalimutan ko na yon, di ko nagsabihin. Kung nakasala sa akin, Lord, ikaw nga nakalimutan mo na ang lahat ng kasalanan ko. Ako pa kaya? Kaya Lord, tulungan mo ako. Hindi ko ito kaya. Kaya sa pamagitan ng tulong ng Diyos, magawa natin at magawa ko ito. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bubuhusan tayo ng kanyang pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa. In the name of Jesus. Glory to God. Amen. Amen. Maraming salamat po, po, Sister Sister Feli. Feli. Tawagin ko naman po, Sister Neneng Barreto. Sister Helen. Hello po, magandang araw. Salamat sa mga nagsishare. No? Inspiring ako kahit hindi ko man nabuo narinig yung sharing ni Sister Fel. Pero sa mga naririnig ko talaga ay ako na-inspired sa mga sharing, lalo na kay Sister Senny na yung pagsasabi sa kanya na gano'n, nagsisimba ka, nag-worship ka pa naman. Kaya napangiti ako, kasi salamat sa Diyos, isi-share ko din about sa family, sa mga kapatid, sa kasama ko dito, sa ibang mga kaibigan. Hindi lahat or araw-araw ay makakasama natin yung mga expect natin na maganda. So, kaya ako napangiti sa sinabi ni Sister Senny. Sorry po at sinasabi ko ito sa sarili ko. Alam ko may pagbabago. Malaking tulong ng prayer meeting, ng worship, ng mass sa ating buhay. One time, hindi lang one time ako nakarinig ng ganyan, Sister Senny. Nagsisimba ka, lagi kang nagsisimba. One time, hindi ko na rin mapigilan. Ang nasagot ko na lang, pasalamat ka dahil ako'y nagsisimba. Dahil naisip ko talaga kasi noon, sabi ko sa inyo, lumaki din sa lola. At siguro, hindi ko lang alam kung anong klaseng ugali ko. At alam ko, minsan, nare-recall ko yung mga sinasabi ko na huwag pasubrahan. Kasi pag naubos na ang pasensya ko, ay hindi ako papantay sa galit mo. Aapawan ko pa. Pero salamat sa Diyos sa pakikinig natin araw-araw. Hindi ka naman pala mananalo. Mananalo ka sa kanila, pero sa mata ng Diyos, hindi ka mananalo kung magpapakumbaba ka. So yun din ang struggle ko, mga kapatid. Pero kaya nga minsan nasabi ko, hindi ko masabi na mabigay ko lahat. Yun ang struggle ko sa sarili ko. Dahil pag magbigay ako ng pasensya at sobra-sobra pa rin na parang masakit na talaga sa loob. Although na sumasagot ako, pero siguro tama lang, di ba? Nasabi din sa atin in one of our speaker or pare dito na basta sa tama tayo, pwede tayong sumagot. Ang masama lang sa akin, siguro nasa akin din na umiiyak ako. Pag once na masaktan na ako na hindi ko na kaya, bago lumabas yung dapat isagot ko sa iyo, naiyak na ako. Pero minsan naisip ko na once na sumagot na ako, talagang yung hindi mga mura, hindi mga yung sinasagot ko lang yung tama. Kaya
pag oras ng pagkakataon na yun yung hindi ko ma-promise na mapigilan ko minsan basta parang grabe na ang anong tawag doon sa Tagalog? Alimura? Anong tawag doon? So, yun ang sinisikap ko mga kapatid, na bigyan din ako ng patience. Yun ang struggle ko hanggang ngayon. Tapos, yung sinasabing wag masyadong mag-react kaagad. Kasi ang ugali ko minsan pag may narinig ako, ang boses ko pa naman, kita nyo naman na maliit, tagsing ba kung sa Ilonggo. Kaya ang akala minsan pag nag-react ako ay galit. Pero siguro depende yun sa voice out natin. When it comes sa mga kapatid ko sa pamilya, talagang hindi ko masasabi sa inyo lahat dahil yung mga sharing ninyo ay kaya ako napangiti minsan, kaya ako iyak din sa umiiyak dahil karanasan ko rin yung mga kapatid. Hanggang ngayon, sabi ko sa inyo, walang katapusan. Kaya kailangan, tama ang sabi ni Brother Ike, na kailangan matatag tayo. Pero sa oras ng mga ganyan, hindi maiwasan umiyak. Sige, iyak kung iyak, sagot sa tama. Basta, continue ang panalangin natin at lalaban tayo dahil alam natin ang Diyos ay nasa atin. Salamat mga kapatid sa mga sharing ninyo na mga inspire na alam ko bawat isa sa atin. Mayroong kanya-kanyang struggle araw-araw. Pero naisip ko minsan yung mga problema, hindi nawawala. Pero ang binabalikan ko, ang mga blessing. Mas marami ang blessing kaysa problema, di ba? Sorry mga kapatid na pala ko yan. Kasi kung titingnan ko ang mga problema, ba't ako malulugmok doon sa problemang yun? So, iiyak ako dahil nakita ko ang problema. Pero babalik ako doon ay salamat sa Diyos. Dahil ang blessings, kung hindi ako nakagising sa umaga, pagkagising ko sa umaga, blessings. At kanina, na-bless din ako. First time ko narinig si yung anak ni Eileen, dahil gumising ako ng umaga, may sakit yung pusa namin, at hindi ako naka-rosary kasi bago ako gumising, lalo na pag Saturday and Sunday, nagro-rosary muna ako. So kanina, as late na ako gumising, at oras ng medicine ng pusa ko ng umaga, ay nag-open na ako at doon nakapag-rosary din ako kahit hindi yata ako nakapagsimula rin. So salamat sa Diyos, isang blessings din yun sa akin. So anyway, mga kapatid, salamat sa ating lahat dito. I believe na yung sinabi ni Sister Fel ay pare-pareho tayo dito na nagtitiwala sa isa't isa. Hindi man ako maka-join sa inyo araw-araw dahil rin sa trabaho ko at sa senyora ko na lagi niya akong sinasabihan na huwag ka munang maglagay ng headset pag wala ako. So imagine. So pasensya na sa inyo at ako'y nandito lang rin sa pagpatuloy na pakikinig sa gawain natin sa araw-araw. Salamat mga kapatid at thank you Lord. God bless. Hello po, Sister Ellen. Sister Amen. Ellen, sorry po. Kayo po ba si Neneng Barreto? Yes. Aray ko po. Kumusta na po kayo? Kumusta na si Father Renan? Nagkita kami nung Friday. Siya ang nag-mass pati si Father Kasi Ben. po, sabi ko, sino kaya sorry Sister Violi, kasi hindi ko po alam si Ellen din, so siya si Neneng Barreto. Yung mga pari po talaga, parang anak ko po si Father Renan, namimit po niya. Ngayon ko lang nalaman, Sister Ellen. Anyway, regards po sa kanila ni Father Dennis. Oo nga, kasi yung inisend mo picture, doon ko nakita. Tagal na natin magkasama, hindi ko alam ikaw si Ellen at saka si Neneng. Araw-araw po ito nakilala kasi ang mas nila, Tuesday till Friday, at may trabaho ako. Sa August po, nariyan kami, Sister Ellen, buong pamilya. Halaka, kilala ko. Magkikita-kita tayo. O, sige Sige, po, baka may sige daw gusto po mag-share. Salamat po. God bless po. God bless po. God bless din sa atin. Salamat po.
Kaya po kanina, tinawag ko kanina, Sister Neneng Barreto or Helen Vinson. Para makilala niyo po iisang tao. Sister, Sister Amen. Violin, hindi ko alam siya yun, si Ellen. Sabi ko, No, pasensya po. Kasi ang Facebook ko dati, ang tunay kong pangalan talaga. As may isa akong employer dito dati, malapit, bata pa siya. 3 beses na nag-request sa aking Facebook. So, as amo natin, ayaw ko naman pumasok sa Facebook ko, di ba? So, ang ginawa ko, ini-delete ko yung request niya. Tapos nagpalit ako ng name. So, para hindi niya ako makita na yun ang nilagay ko. So, pasensya sa inyo kasi Sister hindi Violin, naman yata okay maraming na salamat ang ngayon ko tunay nalaman pangalan ko ko. sino si Ellen Dimson, siya para si Neneng Barreto. Kasi Amen hindi po. naman maganda na yung amo natin. Ay, salamat talaga, Sister Viol. So, salamat po. Pasensya na po. Salamat sa inyo. Amen. Glory to God. Salamat po. Alam niyo po yung ating pong topic ngayon. Di ba, Brother Ike? Lahat po tayo pinagdaranas o nagdaranas tayo ng ganyang mga kwento. Kasi nga sabi dito, hindi tayo nag-iisa. Kasi ang ating Panginoon sinubok din Kaya tayo ay kabahagi ng pagiging tagasunod niya. Hindi kabiguan, kundi tanda ng tunay tayong sumusunod sa Kanya. Amen po. Salamat po mga kapatid. Sister, ay Brother Ike. Sister Marita, sige po. Sister Marita. Big hug po sa iyo, Sister Steny. Hindi ka nag-iisa. Ramdam na ramdam po namin ikaw kung ano yung nararamdaman mo. Ako rin po na-encounter ko na po yan. Kaya alam ko po yung pakiramdam. Kung minsan napapatahimik na lang ako at nagmumuni-muni na ano po ba yung bakit ganun ang sinasabi nila sa akin. But then, hindi yun ang dahilan para panghinaan ako ng paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi unang-una, hindi po sila ang lumalang sa akin, ang ating Panginoon. Unang-una, hindi po sila ang nagbibigay ng lakas sa akin, kundi ang ating Panginoon. At hindi rin po sila ang dahilan kung ano po ang meron ako ngayon. Isa lang po akong faithful steward ng ating Panginoon. Bilang tao, nakakaramdam po tayo talaga ng sakit, pagkadismaya at maging ng frustration. Naniniwala po ako na mahalaga ang pagpapatawad, ngunit naisip ko rin po kung bahagi ba ng spiritual maturity ang pagkakaroon ng boundaries. Ayun po sa totoo lang, hanggang kahapon, talagang kasi meron dito sa namin sa church namin ng Saint Anthony de Padua. Meron kaming spiritual advisor. And then, talaga pong minomonitor niya po ang bawat isa po sa amin at nagbibigay po siya ng mga reflection kung paano tayo maging mas wise and knowledgeable sa ating spiritual battles. Ang sabi po niya sa akin, tinanong ko po siya, Father, kasi kahapon pa po yung, di ba, yung forgive and forget, yung topic natin kahapon. Talaga pong naligalig ako doon dahil inaamin ko po, yun po yung talagang battle ko, yung forgive and forget. Opo, pinapatawad ko sila. Kasi ako rin naman po is makasalanan, hindi naman po ako perfectong tao. At
sa bawat araw na ginagawa ng ating Panginoon ay nagkakamali po talaga ako. And then, and at the same time, pinapatawad ko sila pero yung 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 pilat na dinala nila sa akin, nananatili siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko na po sila pinapatawad, kundi natuto lang po ako. Natuto lang ako na bigyan din ng boundaries ang sarili ko. Natuto rin ako na hindi makinig sa lahat ng mga sinasabi nila. At nagpapatuloy ako na maski anong ingay ng mundo, maski anong ingay ng nasa paligid sa akin na idinadown yung pananampalataya ko, still moving forward ako kasi unang-una hindi po sila ang pinaglilingkuran ko, kundi ang ating Panginoon. Hindi po sila ang dapat na pakinggan ko, kundi ang ating Panginoon. At ang sagot pa sa akin ni Father kahapon, ang pagpapatawad, karunungan at boundaries ay talagang magkakaugnay gaya ng isinulat ko kasi nagme-message po ako sa kanya. Malalim at seryosong usapin po kasi ang forgiveness and boundaries or forget. At napakahalaga ng pagpapatawad para tratuhin lamang ng mababaw o pang-ibabaw. Ganon din ang pag-ibig. Madalas itong naiiwan sa mababaw na pagkaunawa. Madalas kong naririnig ang mga taong nagsasabing ang Kristyanismo ay tungkol lamang sa puso at hindi sa isip. At na hindi mahalaga kung ano ang ating paniniwalaan basta may pag-ibig lamang. O kaya'y hindi raw kasing halaga ang katotohanan kumpara sa pag-ibig. Dahil dito, ang pagpapatawad ay maaaring magamit bilang sandata upang kontrolin at manipulahin ang ibang tao. So, napakaseryoso nito, lalo na sa relasyon ng pamilya, ng magkasintahan, ng mag-asawa, ng mag-ina, mag-ama. Isa sa mga naging bunga ng sumpa matapos magkasala sina Adan at Eva ay tila ang babae ay patuloy na nakakaakit, bumalik sa kanyang asawa, anak, pamilya kahit siya ay pinaghaharian o sinasaktan nito. Katulad ng isang abusadong asawa, abusadong kapatid, abusadong pamilya na tila hindi kayang iwan ang kanyang malupit na mahal sa buhay. Yun po yung sinagot sa akin ni Father kahapon. So, kung minsan, hindi lang po bilang tayo ay nag-aaral ng ating Biblia, kailangan matutunan din po nating hindi ko sinasabing maging selfish tayo. Kundi gaya ng sinasabing lagi ni Father Bonnie, dapat kunin din natin ang sarili natin. Pakinggan din natin ang ating sarili. Kasi paano tayo magmamahal kung tayo mismo kulang tayo sa pagmamahal ng ibang tao? Kulang tayo, kulang tayo sa pagmamahal sa ating sarili. Hindi natin mahal ang ating Panginoon. Paano tayo magmamahal ng ibang tao? Paano natin maibibigay yung pagmamahal na yun kung tayo mismo ay kulang? So dapat punuin na muna natin ang sarili natin. Kung kailangan na maging tough tayo, sabi nga nila, may narinig din po ako na sabi nila, ang pagmamahal, kailangan maging tough ka rin para makapagbigay ka ng tamang pagmamahal. Kaya bilang ina na malayo sa mga anak,
natutunan ko po talaga na, opo, mahal ko ang aking mga anak. Pero, kailangan ko rin magbigay ng boundaries para malaman nila na hindi lahat ng bagay ay umiikot sa kanila. Yes, blessing sa akin ang aking mga anak. Kasi ito yung mga treasure na binigay sa akin ng Panginoon. Pero unang-una, mahalin ko ang aking Panginoon kasi siya ang unang nagbigay sa akin ng pagmamahal. At secondary na lamang yung mga yung nasa paligid sa akin, kung ano pa man yung nakapaligid sa akin. So, huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong malugmok. Kung ano man po yung sabihin nila sa atin, go ahead, welcome, 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 welcome. Basta ako, masaya ako, stay put ang aking paa sa ating Panginoon at alam ko, hindi niya ako pababayaan. Sa dami ba naman na nangyari sa aking buhay, sa dami ba naman ng pagsubok na naranasan ko, ngayon pa ako susuko. Ngayon pa ako mag-give up. Ngayon po pa kayo papakinggan. Ang aking pakikinggan lamang ay ang ating Panginoon at wala nang iba pa. Kasi ako ay ang faithful steward ng ating Panginoon. At yun ay ikline-claim ko at minamanifest ko sa lahat ng bagay. Ayun lamang po. God bless po. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Marita. Sige po, meron Sister Eloisa. Hey! Ayun na nga yung pagkain mo eh. Pronto. Salamat po. Pagkain mo yan. Sister Eloisa, nakata. Pataas ang kamay mo. Mag-share ka ba? Kung wala na po, Brother Ike. Yes po, ay papatuloy tayo kasi para magkaroon tayong reporting pagkatapos po. Sige po, maraming salamat. Okay po. Maraming salamat po mga kapatid. Pagkatapos po natin ng closing, meron po tayong pag-uulat. Salamat po. Sister Tin.